Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan mula sa magandang balita, Biblia. Ngayon, ating pag-aralan o ating pag-usapan, bakit mahalaga na maunawaan ng Biblia? Bago tayo magpatuloy mga kapatid, tayo magpasalamat sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu sapagkat nasa kanila ang kapuriang kadakilahan, kalawalat at kapangyarihan, magpakailanman sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Sa nawa't sa nawa. Amang Diyos, kami po'y dumadalangin sa oras na sa pamagitan lamang ng Panginoon Kristo at sa paggabay ng Banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, nawa sa oras na ito na bigyan kami ng kaunawaan kung bakit kailangan namin maunawaan ang banal na Biblia na iyong salita sa pamagitan ng Panginoon Kristo. Amang Diyos, itinataas ka namin, pinupurihan ka namin, diadakila ka namin sa oras na ito sa pangalan ng Panginoon Kristo. Nawa, bigyan kami ng pagpapalang espiritual o physical man na pangangailangan ng pagkain. At nawa, sa oras ito, kahabagat patawarin niyo po kami sa aming mga gawang pagkakasala sa inyong harapan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At ilayo nawa kami sa kapahamakan sa pangalan lamang ng Panginoon Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, maraming salamat po sa araw-araw na pagpapalang binibigay nyo sa bawat isa. At kung minsan po ay nakakalimot kami, naway kahabagan kami. Amang Diyos, ang lahat ito ay aking hiningit niya dalangin sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, ating pag-usapan o ating pag-aralan, bakit mahalaga na maunawaan ang Biblia? Ito ang ating magandang katanungan. Bakit nga ba? Bakit kailangan natin, bakit mahalaga sa buhay ng isang tao na maunawaan ang banal na aklat o ang Biblia? Ang kagandang sagot mga kapatid ay mahalaga ang pangunawa sa Biblia dahil ang salita ng Diyos. Dahil ito ang salita ng Diyos mga kapatid. Mahalaga ang pangunawa pagdating sa pag-aaral ng Biblia. Bakit? Dahil ito ang salita ng Diyos. Sa tuwing binubuksan natin ang Biblia, binabasa natin ang mensahe ng Diyos para sa atin. Ano pa ang higit na mahalaga kaysa sa maunawaan ang gustong sabihin ng lumikha ng sangkalawakan? Totoo naman, di ba mga kapatid? Sa tuwing binubuksan natin ang Biblia, binabasa natin ang mensahe ng Diyos para kanino? Para sa ating mga tao. Tandaan natin, ang Biblia ay naglalaman ng mangyayari sa hinaharap at patungkol sa buhay mo, mga kapatid. So tuloy, nais nating maunawaan ng Biblia kung paano nais na maunawaan ng isang mangingibig ang sulat ng kanyang kasintahan. Diba? Totoo naman, diba? Diba? Nung ako, naranasan ko mga kapatid, nung sumusulat ako sa niligawan ko. Diba? Nung panahon na yun, kasi batang 90s ako eh. So, kapag sumulat ako sa kanya, aasahan ko yung kanyang respond. Diba? Doon ako yung unang magsusulat, diba? Ako yung unang magsusulat. Siyempre, magagandang pananalita, magagandang mensahe ang ilalagay ko doon sa panliligaw ko doon, nung panahon na yon. So, mag-aantay ako ng kasagutan noon. Na, antay lang ko na antay, wala namang sagot. Yun lang nakakalungkot ng panahon na yun. Naalala ko lang, no? So, dito mga kapatid, ito ay ikinukumpara sa isang mangingibig ang sulat ng kanyang kasintahan. Di ba, sabik tayo kapag nakatanggap tayo ng isang sulat, sabik tayo na kung ano yung nilalaman ng sulat na yon, di ba? So, ganun din naman ang ating pag-aaral pagdating sa pagbabasa ng Biblia, mga kapatid. Ninanais ng Ama na nasa langit na kung ano yung mababasa natin sa Biblia ay ating mas bigyan ng kaunawaan at kahalagahan kung ano yung nais ipinaparating sa atin ng Diyos Ama sa pamagitan ng kanyang anak at gabay ng Banal na Espiritu Santo na nakapaloob sa Biblia kung saan ay binabasa natin, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, may dahilan ng Diyos. Ito, lagi ko sinasabi, di ba? May dahilan ng Diyos kung bakit nakaabot sa atin
ang banal na aklat o ang Biblia, mga kapatid? May dahilan ng Diyos. Ano yung dahilan niya? Inibig tayo ng Diyos at ninais niyang ibalik ang ating relasyon sa Kanya. Yan ang dahilan ng Diyos sa ating mga tao, mga kapatid. Iniibig tayo ng Diyos, ng Ama na nasa langit sa pamagitan ng Panginoong Kristo upang ibalik natin ang ating relasyon sa Kanya. Ito yung makikita sa Mateo 23, versikulo 37. Ganito sinasabi, mga kapatid. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ng iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw ka. Yan ang problema sa mga tao, mga kapatid. Ito, sa Mateo 23:37, ito ay pinapaalam sa mga Hudyo. Yung pangyayari na yun, mga kapatid. Kasi nakailang ulit na nagpadala ang makapangyarihang Diyos ng mga propeta, pero pinapatay nila at binabato nila. Ayaw nilang tanggapin. Yun ang nangyayari nung panahon na yon. Bakit nagkatawan tao ang Panginoong Kristo? Ito naman ngayon, sa panahon natin, mga kapatid, literal na ayaw natin tanggapin ang Biblia. Bakit? Kasi malalaman mo ang gawa ng iyong mga kasalanan. Malalaman mo na lumalakad ka sa kadiliman. Malalaman mo na walang patutunguhan ang literal na buhay mo sa mundong ito. Pati na rin ang spiritual na buhay mo. Kaya marami na ayaw tumanggap o ayaw basahin o pag-aralan ang Biblia. Hindi ko naman sinasabi lahat ng tao. Sabaga, may ilang tao na ayaw basahin. Kaya nga dumami ang atheist, di ba? Mga atheist, di ba? Ayaw nilang basahin ang Biblia. Wala silang kinikilalang Diyos, mga kapatid. Isipin nyo yun, mga kapatid. Sinabi ng Panginoong Kristo, mga kapatid, dito sa 23:37 Mateo, na sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ng iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw ka. Ibig sabihin, pinapaalam sa atin, mga kapatid, kung yung mga Hudyo nga, ayaw nga tanggapin ang mga propeta na isinugo ng Diyos Ang Diyos pilit siya lumalapit sa mga Hudyo. Pilit na kinukupkup sila. Pilit na sinasakop sila sa pagmamahal ng Diyos. Pero ayaw nila. Pansinin niyo yung inahin na manok at sa kanya mga sisiw, di ba? Pag naabutan sila na naulanan, di ba? Inaano niya yung pakpak niya sa mga sisiw niya. Okay lang kahit saan mabasa, pero ang kanyang mga sisiw mahalaga, wag mabasa. Ganon ang makapangyarihang Diyos. Hindi natin ikinukumpara lamang, no? Kahit nga ang Panginoong Kristo kinukumpara di ba? Sabaga, ipinapakita doon sa talata, mga kapatid, na kung paano inibig ng Diyos ang sanlibutan. Tandaan natin yan, mga kapatid. Doon pangalang, sa Jerusalem pangalang yun Sipin nyo balikan natin yung talata, mga kapatid. Sa Jerusalem pa lang yan. Di ba? Pero sakop na ang mga tao sa sanlibutan na yan, mga kapatid. Bakit? Kasi nga ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak, mga kapatid. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. So tuloy, ipinahayag sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng Biblia. Di ba? Dito nga natin mababasa di ba? Ito, lagi kong binabanggit sa inyong talatang ito, mga kapatid. 1:16, sabi ng Panginoong Kristo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang pagmamahal sa atin ng Diyos sa ating mga tao, mga kapatid. Yan ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao.
ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak doon sa apoy naglalagablab at upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao, mga kapatid, na hindi natin nakikita. Tandaan natin yan, mga kapatid. So paano pa tayo inibig ng Diyos? Unang 1:3-1, gayto sinasabi ni Apostol Juan. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalimbutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Isipin nyo, mga kapatid. Isipin nyo, yung mga sumasampalataya sa anak ng Diyos. Di ba? Isipin nyo, sabi nga ni Apostol Juan, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Sumampalataya ka sa anak, tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. Dahil tandaan natin, ang anak ng Diyos ang tagapamagitan natin sa Ama. Ito ang dahilan. Sabi nga rito, tuloy natin, ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalimbutan. Ito yung mga walang kinikilalang Diyos, mga kapatid. Sabi nga rito, hindi nila kilala ang Diyos. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Na kung bakit maraming tao na walang kinikilalang Diyos. Bakit? Kasi hindi nila matanggap na merong lumikha na nasa langit dito sa salibutang ito, itong sanlibutang ito. Na merong lumikha sa nilalang na katulad nating mga tao. Kasi gusto nila mamuhay sila sa makasalibutan. Yan ang uri ng mga tao, mga kapatid, na hindi nila matanggap na merong Diyos na lumikha ng kalawakan, ng mundo, ng lahat na nakikita sa kapaligiran natin, lahat na nakikita ng mga mata mo. Nilikha ng makapangyarihang Diyos yan, mga kapatid. So, ang problema, tayo lang ang mga tao lamang ang siyang lumalayo sa pagmamahal ng Diyos. So, ano pang pagmamahal ay binibigay sa atin? Unang 4:10, ganito sinasabi, mga kapatid. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Isipin nyo yung, mga kapatid. Sa kabila ng makasalanan tayo sa mundong ibabaw na ito, inibig pa rin tayo ng Ama na nasa langit. Inibig pa rin tayo ng Ama na nasa langit. Bakit? Sabi nga rito, balikan natin ang talata. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kasi yung makasalanan tayo, mga kapatid, Huwag natin makakalimutan, mga kapatid, na yung unang tao, si Adan at si Eva, ang silang unang nagkasala sa paningin ng Diyos. Tandaan natin. Kaya idiligay sila dito sa lupa. Isipin nyo, kasama nila ang Diyos, doon sa hardin ng Eden. Isipin nyo yung, mga kapatid. Pero dahil nga makasalanan tayo, mga tao, pero inibig pa rin tayo ng Ama na nasa langit. At ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yan ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao na hindi natin nakikita. Nakakalungkot man isipin, pero yun ang katotohanan, mga kapatid. Tuloy natin. Ninanais nating maunawaan ng Biblia kung paano nais na maunawaan ng isang sundalo ang utos ng kanyang commander. Pansinin nyo, di ba? Ang isang sundalo, mga kapatid, pag nagtitraining pa lang yan, gustong-gusto niya maunawaan yung inuutos sa kanya ng kanyang pinuno o ng kanyang commander. Di ba? Parang ganun lang din, mga kapatid. Ang pagsunod sa utos ng Diyos
ang nagbibigay karangalan sa Kanya at gumagabay sa atin sa mga daan ng buhay. Ito'y makikita sa mga awit 119:33 versikulo. Ito sinasabi, mga kapatid. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Yan ang nais ng Ama sa ating, mga kapatid. Na sa pamagitan ng banal na salita o ng Biblia, ipanghawakan natin bilang kautusan ng Diyos sa ating mga tao, para sa ating mga tao. Pero sabi ko nga, maraming hindi tumatanggap, maraming ayaw sumunod. So tuloy, ang mga utos ng Diyos ay matatagpuan saan? Ang mga utos ng Diyos ay matatagpuan sa Biblia. 1:14-15, ganito sinasabi, mga kapatid, ni Apostol Juan. Anong Panginoong Kristo nagsasalita rito, mga kapatid? Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Isipin niyo, mga kapatid. Kung iniibig natin ang Panginoong Kristo, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Ano ba yung mga utos na ito, mga kapatid, ng Panginoong Kristo? Sundan natin sa 14:21, ito sinasabi ng Panginoong Hesus. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Amen. Glory to God. Diba? Yun lang, yung isa sa mga kautusan na nais na sundin natin, mga kapatid, na yung ibigin natin ang Panginoong Kristo. Oras na inibig mo ang Panginoong Kristo, iibigin ng aking Ama. Ibig sabihin, sabi ng Panginoong Kristo, yung umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Yan ang layunin ng Diyos sa ating mga tao, mga kapatid. Na hindi matanggap at hindi magawa ng mga tao na ibigin na ang anak ng Diyos at ang amang Diyos na nasa langit, mga kapatid. Nakakalungkot isipin, pero yun ang katotohanan. Hindi ko nilalahat, ha? May iilan na mga tao na hindi matanggap ang Panginoong Kristo at ang Ama na nasa langit. So tuloy, ano pa mababasa natin? 1:15, ganito sinasabi, mga kapatid. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Isipin nyo yun, ha, mga kapatid, ha? Isipin nyo na lang yung talatang ito, mga kapatid. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, sabi ng Panginoong Kristo, tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Isipin niyo, mga kapatid, ha? Kaya nga, di ba, may mga aral ang Panginoong Kristo, tandaan natin, mga kapatid. May mga turo na sinasabi niya na hindi ako nagsasalaganan sa aking sarili, kundi kung ano yung sinasabi ng aking Ama na nasa langit. Di ba? Kung ano yung sinasabi na nagsugo sa akin. Di ba? Ganon din naman tayo, mga kapatid, no? Manatili tayo, no, sa pag-ibig ng Panginoong Kristo at tuparin natin ang kanyang mga kautusan, mga kapatid. Dahil yun ang nais ng Ama na nasa langit. Di ba? So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Nais nating maunawaan ng Biblia kung paano nais maunawaan ng isang mekaniko ang paraan o manual sa pag-aayos ng isang sirang sasakyan. Diba? Dito naman, ikinumpara dito, mga kapatid, diba? Sabaga, tama nga naman, diba? Ang isang mekaniko, diba? Na babasahin niya muna yung manual ng sasakyan para mas maunawa at maintindihan niya kung saan niya hahanapin yung sira ng sasakyan. Katulad ako, di ba? Isang sa computer nagtatrabaho, di ba? Pag may problema yung computer, di ba? Although kabisado ko na yung yung kabuuan ng computer, alam ko na kung saan yung problema, kung halimbawa. Pero iisa-isay mo pa rin i-troubleshoot 'yon.
'di ba? Para makita mo kung ano talaga yung tunay na sira. Ganon din naman mga kapatid. Nais ng Ama na nasa langit na maunawaan natin ang kanyang salita o ang Biblia o ang banal na aklat mga kapatid. Yan ang nais ng Ama sa ating mga tao. Pero sabi ko nga, maraming ayaw pang tumanggap. So tuloy, mga kapatid, maraming problema ang nangyayari sa mundo at hindi lamang ipinakikita ng Biblia ang problema, kasalanan, kundi ipinahayag din ang solusyon, pananampalataya kay Kristo. Isipin nyo mga kapatid yan ang problema ng tao, ang paggawa ng kasalanan. Diba? Yan ang problema ng tao. Roma 6:23. Ano ba sinasabi mga kapatid? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Isipin niyo mga kapatid, dahil lahat tayo ay makasalanan sa paningin ng Diyos, di ba? Lahat tayo, di ba? Yan ang problema sa ating mga tao mga kapatid. Makasalanan tayo sa paningin ng Diyos, ni isa walang matuwid sa atin. Bakit? Dahil lahat tayo makasalanan sa paningin ng Diyos. Roma 3:23, ganito sinasabi mga kapatid, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Pero, mga kapatid, walang karapat-dapat, pero binigyan tayo ng pagkakataon ng Ama na nasa langit, mga kapatid. Ano sinabi dito sa Roma 3:23? Basahin natin uli mga kapatid. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus ng ating Panginoon. Yan ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao mga kapatid. Bagamat mamamatay ang ating pisikal, pero bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan sa espiritual na buhay mga kapatid. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao na hindi nakikita ng mga tao. Kasi akala nila okay lang na mabuhay sa mundong ito na makasalanan. Pero hindi nila alam ang mangyayari sa hinaharap, yung paghatol sa bawat isa, yung paghuhukom. So tuloy mga kapatid, tuloy natin. Nais natin maunawaan ng Biblia kung paano nais na maunawaan ng isang driver ang batas trapiko. Diba? O isipin nyo mga kapatid. Diba? Ikaw matututo kang magmaneho, diba? Siyempre, lahat ng paluntuntunan o lahat ng batas trapiko ay kailangan mong kabisaduhin. Kailangan mo malaman. Dito nga lang sa dito sa ibang bansa kung sumunod sa batas trapiko, talagang stricto Bakit? Mahal mahal magbayad Ewan ko lang diyan sa Pilipinas. 'Di ba? Yan ang nais ng Ama sa ating mga tao, sumunod sa batas niya, sumunod sa kautusan niya. Na minsan tayo mismo ang nagbabaliwala sa kautusan ng Ama na nasa langit sa pamagitan ng banal na salita o ng Biblia. So tuloy mga kapatid, tuloy natin. Ang Biblia ang gumagabay sa ating buhay at nagdadala sa atin sa daan at ng kaligtasan at karunungan. Mga awit 119:11, ganito sinasabi mga kapatid. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. 'Di ba? Kaya ibinigay sa atin itong banal na salita o itong ang kasulatang ito mga kapatid. Para sa puso natin ay iingatan natin mula sa ating puso upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Kaya ibinigay niya ang kanyang banal na aklat o ang Biblia sa ating mga tao, mga kapatid. 'Di ba? Yan ang nais ng Ama. So tuloy. Dito ulit mga kapatid. Mga awit 119 versikulo 105, gito sinasabi mga kapatid.
Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Diba? So dito pinapakita sa ating mga kapatid, kung meron kang salita ng Diyos, mga kapatid, sa buhay mo, at meron kang tinanggap ni Kristo, o may tinanggap kang Panginoon Kristo sa buhay mo, mga kapatid, siya ang magbibigay tanglaw sa buhay mo. Siya ang magbibigay liwanag sa landas mo, mga kapatid. Yan ang nais ng Ama na nasa langit kung bakit nakaabot sa atin ang banal na aklat o ang Biblia sa panahon natin, mga kapatid. Kasi nga, ang salita ng Diyos ay magpakailanman. May darating na bagong henerasyon, maaabot pa rin nila, mga kapatid, ang banal na aklat. So tuloy, mga kapatid. Kasi ang layunin o ang nais ng Ama sa ating mga tao, ang lahat ay magkaroon ng kaligtasan, mga kapatid. Yan ang nais ng Ama. So tuloy, mga kapatid, ninanais natin maunawaan ng Biblia kung papaanong nais maunawaan ng isang taong nasa gitna ng unos, ang ulat panahon. O, di ba? Ito, yung mga reporter, di ba? Pag may problema ang panahon, di ba? Ninanais niya, no? Ninanais niya yung impormasyon kung kailan darating, kung kailan babaksak, di ba? Yan din naman ang nais ng Ama sa ating mga tao, mga kapatid. Kaya ibinigay sa atin ang banal na aklat o ang Biblia. So tuloy, mga kapatid, hinuhulaan ng Biblia ang mga mangyayari sa huling panahon at nagbibigay ito ng babala sa pagpapalit, papalapit na paghuhukom. Diba? Ito, mababasa natin dito, mga kapatid, diba? Dito makikita natin, mga kapatid, dito rin natin mababasa sa Biblia o sa banal na aklat yung mangyayari o yung papalapit na paghuhukom. Mateo 24, 4 hanggang 6, ganito sinasabi, mga kapatid. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat maraming paparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesyas, at marami silang maililigaw. Makaririnig kayo ng alingaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Dito pinapakita sa atin, pinapaalam sa atin, mga kapatid, na sa darating na panahon na may mga lalabas na Mesyas na nagsasabi sila ang anak ng Diyos, sila si Kristo. Pero wag tayo maniniwala. Sabi nga ng Panginoon Kristo, di ba? Di ba? Di ba? Ibig sabihin, binigyan tayo ng babala. Ibig sabihin, mga kapatid, na talagang magaganap ito. Kaya nga naisulat to eh. Di ba? At naganap na nga sa bansang Pilipinas, di ba? Kilala nyo naman. Kaibigan pa ng presidente. Di ba? O, sa Amerika, meron din. Sa bawat bansa, meron yatang Kristo eh. Di ba? Yan na. Sapagkat, mga kapatid, ang Biblia ay naglalaman din ng mga babala na mangyayari sa hinaharap para sa ating mga tao. Diba? So tuloy natin, mga kapatid. Ano pa yung mga babala, mga kapatid? Mateo 25:31 hanggang 34, ganito sinasabi. Darating anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, magtitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y magbubukod-bugurin niya tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng mga hari sa mga nasa kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kaharian na hinahanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Isipin nyo, mga kapatid. Isipin nyo, ha. Itong talatang ito, dito ka ma-amaze, 'di ba? Dito ka
Dito mo makikita na talagang magaganap itong pangyayari nito. Sinasabi rito ng Panginoon Kristo, mga kapatid, at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kaharian na inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan." Isipin niyo, mga kapatid. Isipin niyo, nakahanda na, 'di ba? Nakahanda na yung ating mga silid o ating matitirhan doon sa langit. Kaya magaganap itong hula na ito sa darating na panahon, mga kapatid. Tandaan natin yan, mga kapatid. So, paano natin maiiwasan, mga kapatid, yung mga hula na yung mga hula na sa pamagitan ng paano natin, mga kapatid, maiiwasan na hindi tayo makapasok? 'Di ba? Ibig sabihin, mga kapatid, paano natin maiiwasan yung hindi tayo mapasama doon sa paglipol sa masasamang tao at doon ay makasama tayo sa kaharian ng langit, mga kapatid. 'Di ba? Mamimili ka 'di ba? Mamimili ka, mga kapatid Saan ka pupunta, 'di ba? Halimbawa, mamimili ka ng dalawang kalsada, 'di ba? Isang malapad at isang makipot na daan, 'di ba? Doon sa malapad na daan, napakaraming tao na lumalakad. Ito'y matalinghaga rin ang sinasabi ng Panginoon Kristo. Pero doon sa makipot na daan, kakaunti at bilang lang ang naglalakad. Paano mo maiiwasan na makalakad ka doon sa malaking kalsada na maraming naglalakad na maraming tao, 'di ba? Paano mo kayo maiiwasan 'yon? Roma 8:1, ganito sinasabi, mga kapatid. Kaya nga, hindi nahahatulan ng mapaparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Yun naman pala, mga kapatid. 'Di ba? Kapag nakipag-isa ka kay Kristo Jesus, mga kapatid, doon alam mo yung lalakaran mo, doon sa makipot na daan kung saan patungo sa kaharian ng langit. At nasa Mateo yan, mga kapatid. Yung makipot na daan na yan, mga kapatid. Yan, kapag nakipag-isa ka kay Kristo, mga kapatid, hindi ka lalakad sa malawak na kalsada, kundi lalakad ka doon sa makipot na kalsada, mga kapatid. 'Di ba? Para maiwasan natin ang paghuhukom, 'di ba? At hindi tayo mahahatulan ng kaparusahan, makipag-isa tayo kay Kristo dahil yun ang nais ng Ama na nasa langit, mga kapatid. Yan ang nais ng Ama, na magkaroon tayo ng ugnayan sa Panginoon Kristo. 'Di ba? So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Nais nating maunawaan ng Biblia kung paano nais maunawaan ng isang masugid na mambabasa ang aklat ng kanyang paboritong manunulat. 'Di ba? Katulad dito, sinasabi nga rito, 'di ba? Bilang isang manunulat, 'di ba? Yung mga mambabasa nito, yung mga tagasugid na tagasuporta na sa tuwing maglalabas siya ng aklat, yung mambabasa, gusto niya yung karugtong nung unang niyang binasa, 'di ba? Ganon din naman tayo, mga tao, mga kapatid, sa paningin ng Diyos. Ang Biblia, mga kapatid, ang banal na aklat, pagbabasahin natin, talagang dapat maintindihan at maunawaan natin kung bakit sinasabi ng Diyos yun sa ating mga tao. Yung nakapaloob at nakasulat doon sa banal na aklat, mga kapatid. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy, pinahayag sa atin ng Biblia ang persona at ang kaluwalhatian ng Diyos gaya ng pinahayag ng kanyang anak na si Jesucristo. Unang 1 tuloy. 1:1 hanggang 4, ganito sinasabi, mga kapatid, ni Apostol Juan. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama na ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha
nang hindi sa pamagitan niya mula sa kanyang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng siyang katauhan. Isipin niyo mga kapatid. Yung salita na tinutukoy dito mga kapatid ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo mga kapatid. Yan ang salita na kasama na ng Diyos nung pasimula pa lamang. Pero kung ito ibibigay mo sa ibang relihiyon, etong talatang ito, sasabihin nila dyan, yung kasama dyan, anghel, hindi yan si Kristo. Yan ang pangangatwiran nila. Pero huwag tayo ron. Dito tayo sa ating pag-aaral mga kapatid. Diba? Sa pasimula pa lamang naroon na ang salita. Ibig sabihin, bago pa likhain ng Ama itong kalawakan na ito, itong mundong ito, itong tayong mga tao, si Adan at si Eva, naroon na ang Panginoong Jesucristo mga kapatid. Kasama na ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Tandaan natin yan mga kapatid. Yan ang nais ng Ama na nasa langit, na malaman natin na ang kanyang bugtong na anak ay nagkatawang tao. Pero sabi ko nga, maraming hindi naniniwala. So ano sinasabi ni Apostol Juan dito? Tuloy natin. 1:1-14, ganito sinasabi mga kapatid. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Yan mga kapatid. Yan ang nais ng Ama sa ating mga tao, na malaman natin na sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak ay makalalapit tayo. Diba? Pupunta tayo sa talatang yon para mas maintindihan nyo. So tuloy natin mga kapatid. Ano pa ang magpapatunay mga kapatid sa anak ng Diyos o sa bugtong na anak? 1:1-18, ganito rin sinasabi mga kapatid. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Isipin niyo yung mga kapatid. Kailanman walang nakakita sa Diyos, yung sa makapangyarihan Diyos. Subalit, sabi nga rito ni Apostol Juan, subalit, ipinakilala siya ng bugtong na anak na siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Isipin niyo yung mga kapatid. Sa pamagitan ng Panginoon Jesucristo, lubos natin makikilala yung Ama na nasa langit. Lubos natin makikilala ang makapangyarihang Ama na nasa langit sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo mga kapatid. Mas marami tayong nababasa at maunawaan sa Biblia, mas lalo nating naunawaan ang may akda nito. Diba? Ibig sabihin, kung mas madalas kang magbabasa ng Biblia o ng banal na aklat, mas maunawaan mo at mas maintindihan mo kung sino talaga ang nag-akda nito. Bagamat gumamit ang makapangyarihang Diyos Ama na mga tao para isulat ang banal na aklat mga kapatid. Tandaan natin yan. So tuloy mga kapatid, tuloy natin. Habang naglalakbay si Felipe patungong Gaza, dinala siya ng banal na espiritu sa isang taong nagbabasa ng isang bahagi ng aklat ni Isaias. Sipin nyo mga kapatid Nilapitan ni Felipe ang tao at nakita niya kung ano ang binabasa nito. Ito'y makikita sa Gawa 8:30. Ito sinasabi mga kapatid. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaias. Kaya tinanong niya ang eunuko, naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Ibig sabihin mga kapatid, pinaparting sa ating mga kapatid dito sa talatang ito sa mga Gawa 8:30, oras
na magbabasa ka ng Biblia, dapat magkaroon ka ng kaunawaan, 'di ba? Magkaroon ka ng kaunawaan para mas maintindihan mo at malaman mo kung ano yung pinararating sa iyo, kung bakit nabasa mo ang banal na aklat. Alam niyo ba mga kapatid? Ito alam niyo ba kung anong edad akong unang nakahawak ng banal na aklat? Di ako nagkakamali noon mga kapatid. Ano ako noon? Grade 2. Grade 2 ako noon. Kasi yung lola ko kasi may Biblia eh. Ano siya? Kung hindi ako nagkakamali, ano rin siya, ang version niya Magandang Balita Biblia rin. Magandang Balita Biblia. So, galing yun sa simbahan kung saan sabaga parang ang lola ko noon, maalala ko parang meron siyang sa simbahan eh. Parang meron siyang parang isa sa mga manggagawa doon sa simbahan, doon sa Katoliko kasi ang lola ko eh. So, nung nakita ko yon, bata pa lang ako, nagbabasa na ako eh. Binasa ko na siya eh. Nagbabasa na ako ng Biblia eh. Pero, binabasa ko lang siya as parang babasahin. 'Di ba? Kasi, anong malay ko ba na yung, alam ko na, ang pangalan niya, Banal na Aklat o Biblia. Magandang Balita Biblia. Ang alam ko yon, ganun lang. Pero hindi ko alam na, dahil bata ako noon, 'di ba? Hindi ko alam na yun ay salita ng Diyos. 'Di ba? Pero, binabasa ko siya. Ay, nagsimula nga ako sa umpisa eh. Genesis, 'di ba? Nabasa ko Genesis. Tapos nakarating ako kay Moises, kay nabasa ko yung panahon nung kay Noe, 'di ba? Nabasa ko yung kay Noe, nabasa ko yung kay Abraham, nabasa ko yung kay Moises. Ang pagkakaalala ko parang hanggang doon lang ako sa libro ni Moises. Ang pagkakaalala ko. Hanggang doon lang ako. Kasi siyempre gawa nung bata pa ako noon, grade 2, mag-grade 3 na yata ako noon. Yun yung naalala ko na unang pagkahawak ko ng banal na aklat. Diba? Naalala ko pa, 'di ba? So talaga nakaka-amaze lang na hanggang sa pagkaedad ko, 'di ba? Ito pa rin. Ito na ako ngayon nasa harapan ninyo na nakakapagpahayag, nakakapag-share ng salita ng Diyos na glory to God. Bakit? Kasi hindi natin alam mangyayari sa hinaharap eh, 'di ba? Hindi natin alam mangyayari sa hinaharap. Sabi ko nga nag-sakristan ako, 'di ba? Ang pagiging sakristan ko dahil lang yung best friend ko sakristan din. Kaya sabi ko sige, mag-sakristan na rin ako, 'di ba? Kapag parang sumasabay lang sa uso para maging sakristan ka lang din, parang ganun. So, nung panahon na 'yon, 'di ba? Lumipas ang panahon, 'di ba? Nagkaisip, namatay ang aking lola nung bata pa ako, tapos napunta ako sa poder ng aking ama. Medyo hindi maganda ang nangyari. Tapos yun na nga, 'di ba? Lumipas ang panahon at glory to God, nakapagtapos din naman ako. So, sabaga, mga kapatid, walang makakaalam kung bata ka ngayon, kung edad mo 13, 12, 14, hindi mo alam mangyayari sa hinaharap eh. Hindi mo alam eh. Wala kang alam yung mangyayari sa hinaharap. Ako, malay ko ba na ganito mangyayari sa hinaharap ko ngayon, sa ngayon? 'Di ba? Hindi ko alam. Hindi ko nga alam na ito ang trabaho ko eh. So, pagdating sa computer eh. Samantala nung bata ako, sinabi ko doon sa mga kaklase ko, ay, hindi ko aksayin ng pera ko diyan. Ubusin niyo lang pera diyan sa computer na 'yan. Pero isipin niyo, ang trabaho ko computer. As a technician. 'Di ba? So doon pinapakita lang sa atin mga kapatid na nung bata ako, binabasa ko, pero parang binabasa ko lang siya. Okay? Dahil nga bata ako noon eh. Parang ganun lang din 'to. Yung nangyari kay Yenuko. Binabasa niya lang pero hindi niya nauunawaan. Kaya kailangan mga kapatid, or sa binasa mo ang banal na aklat o ang Biblia, kailangan
bago ka magbasa mga kapatid, bago mo basahin, bago mo buksan ang aklat na ito mga kapatid, manalangin ka. Manalangin ka sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo na sa oras sa pag-aaral nito, bigyan mo ako ng kaunawaan, pagpapalang espiritual na mas maintindihan ko yung nakapaloob sa banal na aklat o sa Biblia, mga kapatid. Sapaga, ugaliin natin mga kapatid, no, oras bago natin buksan ang banal na aklat, manalangin ka muna. Tandaan natin yan mga kapatid. Manalangin ka bago mo basahin para gabayan ka ng banal na Espiritu Santo. Kasi, bakit nagkaroon ka ng interesadong magbasa ng Biblia? Kasi, ginaguide ka na eh. Ginaguide ka na ng banal na Espiritu na basahin mo ang banal na aklat. Kasi kung wala kang guide ng banal na Espiritu, sapagkat hindi ka inuutusan ng banal na Espiritu, hindi mo papansinin yung Biblia, hindi mo hahawakan, hindi mo yan babasahin. Kasi wala nga lang siya yan. Pero oras na inutusan ka ng banal na Espiritu Santo na magbasa ng Biblia, babasahin mo yan mga kapatid. Tandaan mo yan mga kapatid. Tandaan natin yan. So tuloy mga kapatid, tuloy natin. So, nalalaman ni Felipe na ang pangunawa sa salita ng Diyos ay pasimula ng pananampalataya. Yun mga kapatid nalalaman ni Felipe na ang pangunawa sa salita ng Diyos ang pasimula ng pananampalataya. Ibig sabihin mga kapatid, ito lang yan. Duktungan ko lang siya sabi ko kanina, no? Na oras na nakita mo yung Biblia at nag-attempt ka na basahin iyon mga kapatid, babasahin mo sa inutusan ka ng banal na salita, ng banal na Espiritu mga kapatid. Inutusan ka ng banal na Espiritu na basahin mo yung Biblia. So doon na magsisimula ang pananampalataya mo. Oras nagpasimula ka na magbasa ng Biblia. Tandaan natin yan mga kapatid. So tuloy, kung hindi natin naunawaan ng Biblia, hindi natin ito mailalapat sa ating buhay. O masusunod o mapapaniwalaan man. Totoo naman, di ba? Kung sabaga, isipin nyo yun isipin nyo. Nung bata ako, sabi ko nga, nung bata ako, yung unang hawak ko sa Biblia, mga kapatid, grade 2 ako nun. Basta, naalala ko, grade 2 ako nun. Kung meron na ako kaunawaan nun, di sana, di ba? Di naging magulo buhay ko. Pero hindi. Sabaga, bahagi yun, mga kapatid. Bahagi, mga kapatid, yung pangyayari na yon at sa mga nagdaan sa aking buhay ay bahagi rin hanggang sa nakarating ko sa ano na ito, sa sitwasyon na ito mga kapatid. Na ngayon, ito ako ngayon mga kapatid, nagsasalita ako sa inyong harapan. May channel na mga salita ng Diyos kung saan ang kapahayagan ay mga banal na salita o ang nilalaman ng banal na aklat. Di ba? Sabaga mga kapatid, may dahilan ng Diyos kung bakit kailangan natin maunawaan ang kanyang salita. Kailangan natin, sabaga may dahilan ng Diyos mga kapatid. Tandaan natin, may dahilan ng Diyos kung bakit kailangan natin mas mapalawak ang kaunawaan natin sa Biblia. Kasi kung hindi mo mauunawaan ng Biblia, hindi mo mauunawaan ang kaligtasan, mga kapatid. Tandaan natin. Hindi mo maunawaan ang kaligtasan na ibinibigay ng Ama na nasa langit. Sa oras ito, mga kapatid, kung sino man makakapanood dito, kung sino man makapanood ng video na ito, para sa ito, mga kapatid, para sa inyo to na sa mga hindi pa tumatanggap kay Kristo, kung gusto mo ng buhay na walang hanggan at ayaw mo mapasama doon sa kaparusahan sa naglalagablab na apoy, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo. Sumunod ka sa kanyang mga utos. Ibigin mo si Kristo sa buhay mo at iibigin ka ng Ama na nasa langit. Ito yung lagi ko sinasabi mga kapatid.
oras na niyakap mo si Kristo, mas yayakapin ka ng Ama na nasa langit. Tandaan natin. Ano ba yung gusto ng Ama sa ating mga tao? Basahin natin. Basahin natin mga kapatid. Ito yung gusto ng Ama sa ating mga tao mga kapatid. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Diba? Minahal tayo ng Ama na nasa langit. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Isipin nyo ibinigay ng Ama na nasa langit ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Yan ang pagmamahal ng Diyos sa atin mga kapatid. Upang kung sino man sumampalataya sa Panginoong Kristo ay hindi mapapahamak. Ano matatanggap pag sumampalataya ka? Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang layo ng Ama na nasa langit mga kapatid. Yan ang pagmamahal ng Ama na nasa langit sa ating mga tao. Natanggapin natin si Kristo sa buhay natin. Yakapin natin si Kristo sa buhay natin. Dahil siya lamang ang daan. Siya ang susi. Ano ba sinasabi sa 14:6? 1, mga kapatid. 1:14-6, ganito sinasabi ng Panginoong Kristo. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Yan ang layunin ng Ama sa ating mga tao, mga kapatid. Natanggapin natin ang Panginoong Kristo sa buhay natin. Lakaran natin yung dinaanan ng Panginoong Kristo. At tanggapin natin yung katotohanan sa pamagitan ng Panginoong Kristo. At tatanggap tayo ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Panginoong Kristo. At makalalapit tayo sa Ama sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo, mga kapatid. Diba? Ang linaw sinasabi rito sa talata, mga kapatid. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan ang pinapaalam sa atin ng Diyos Ama na nasa langit, mga kapatid. Hindi tayo makakarating sa Kanya kundi sa pamagitan lamang ng Kanyang bugtong na anak. Tandaan natin, ang tagapamagitan natin ang Panginoong Kristo at doon sa makapangyarihang Diyos Ama na nasa langit, mga kapatid. Tandaan natin. Oras na, kapatid. Ikaw na nanonood sa oras na ito. Oras na natanggapin mo si Kristo sa buhay mo. Hindi bilang tagapagligtas, bilang anak ng Diyos at Diyos. Tanggapin mo si Kristo ng siyang mangunguna sa buhay mo. Tanggapin mo ang Panginoong Kristo sapagkat siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Tanggapin mo si Kristo, ang pinakapanganay sa lahat. Tandaan natin, mga kapatid, napakalinaw ang sinasabi ng talata. Hindi tayo makalalapit sa Ama kundi sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo. Sanawa't sanawa. So dito, mga kapatid, ako nagpapasalamat muli sa Ama, sa Anak at sa Banal ni Espiritu Santo na sa ating pag-aaral, mga kapatid, mahalaga, mahalaga. Bakit mahalaga na maunawaan ng Biblia? Napakahalaga na magkaroon tayo ng malawak na kaunawaan sa ating pagbabasa ng Biblia. Kasi dito mo makikita, dito mo maunawaan, dito mo malalaman ang kaligtasan, ang katotohanan, ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Panginoong Kristo. At dito mo malalaman ang mga nais ng Ama na nasa langit. Tandaan natin yan, mga kapatid. Sipin nyo na lang, ang laki ng pagmamahal sa atin ng Ama na nasa langit. Diba? Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak para sa ating mga tao. Diba? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para manumbalik tayo sa makapangyarihang Diyos. At mapalad tayo, mga kapatid, kung bakit nakarating sa ating panahon itong banal na aklat. Umabot sa ating panahon. Isipin nyo yun, mga kapatid. Diba? Magpasalamat tayo sa Ama, sa Anak at sa Banal ni Espiritu Santo dahil ganun ang pagmamahal sa ating mga tao. Nawa, sa oras ito, ako muli nagpapasalamat sa bawat isa na patuloy na nakikinig. Maraming salamat
sa mga nakakapakinig sa channel na ito, at lalo na yung aking kapatid na patuloy na nakikinig. Kapatid, tuloy lang sa iyong pakikinig. Salamat, maraming salamat aking kapatid, at sa aking mga kaibigan at sa aking mga kakilala na nakakapanood dito. Maraming salamat sa nakakapanood dito, at nawa tayo pagpalain ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Bago tayo magtapos mga kapatid, talagang malaking pasasalamat na patuloy kayo nakikinig, at hindi kayo nagsasawa na manood sa mga ina-upload ko sa channel na ito. Walang sawang pasasalamat na pinapaabot ko sa inyo. At hindi po ako ang natutuwa mga kapatid kung kayo po ay nakikinig at nanonood sa channel na ito, kundi yung Ama na nasa langit. Mas siya ang nagiging masaya dahil gamit sa channel na ito mga kapatid, nagkakaroon tayo ng karagdagang kaunawaan at pag-unawa pagdating sa banal na aklat o sa Biblia mga kapatid. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Amang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa oras nito na natapos ang aming pag-aaral patungkol na dapat namin maunawaan ang banal na Biblia o yung salita. Maraming salamat po Ama, dahil pagpapalang ibinibigay niyo po sa aming mga tao at nakaabot sa amin ang banal na ito, ang banal na aklat na ito. Dahil yun po ang nais niyo Amang Diyos, na lahat ay magkaroon ng kaligtasan sa pamagitan ng iyong bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoong Kristo, at magkaroon kami ng gabay ng banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po Amang Diyos, sapagkat kayo po ang siya nagbibigay ng biyaya sa bawat isa, mula impapawid, pandagat man o panlupa man, kaligtasan ang ibigay sa bawat isa, at pangailangan namin sa pang-araw-araw, pagkain spiritual o physical man, naway kabagat niyo po kami mga tao habang kami nabubuhay sa mundong to. Ang lahat ito ay aking hiningid na dalangin sa inyo Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng banal na Espiritu Santo, sa nawa. Hanggang sa muli mga kapatid, at nawa patuloy lang tayo makinig sa ating mga ina-upload sa channel na ito. Maraming salamat po muli mga kapatid, sa nawa.